alam nyo ba, nagbalkonahe yun na waterproofing din. So, ito yung nililinis muna namin kasi waterproofing, no? Kasi may mga tay-tay. Tay-tay na semento, no? Ang reason, kapag tuloy-tuloy ang ulan kasi, at pumundo ang tubig dito, submission ng tubig, tatagos at tatagos pa rin yan sa baba. Kahit maliit na balkonahe lang to, no? So, tayo para dito sa baba, sa waterproofing natin. May tendency kasing lumusot yan sa lumusot sa mga ilaw natin sa baba, no? Kaya waterproofing natin. So, linisin muna, tapos waterproofing. Tingnan natin. May napansin kami dito. Ayan, may mga nakausli pang bakal na tira. Ayan. Sasagatan. Papantayin muna natin siguro ito ng adhesive. Tsaka natin yung waterproofing, no? Makapit naman ang tayo adhesive, so ayan, diba kuminis na. Hintayin lang natin itong matuyo, tapos pahiran natin waterproofing. Ayun, pagkawat-pahid ng water, ito pa pala, dapat maninis din to. Pantayin to ng ayan, napahiran na namin. Ito dating gawin, flexiband, no? Unang tapos patuyo, mga 1 oras. Pagkatuyo, second coating, no? Mga 3 hanggang 4 na patong tayo. Pagtapos yan, tatapin ang pauli natin, di ba? Huwag sasawa. Daming proseso. Para masigurado. Bawal din kasing nakabilad sa araw yung waterproofing na yan. So yan, naka-adhesive na rin natin, no? So ang plano, para siguradong hindi na ito tatagosin ng tubig sa baba, no? Kapalayan naman natin ngayon siyempre tag-adhesive na pagkakapahid natin, nirodela din natin yan, no? Para medyo kumantay talaga ng todo at mas maigi papunta yung tubig dun sa may butas. Yung plano, para mas tumibay pa at hindi na tagosin ng tubig, tapayan natin ng sanding sealer, no? O kaya kahit anong concrete sealer na meron kayo. Ito kasi available ko lang para din ako bibili. Pwede naman yung basta sealer, sanding sealer, kasi para hindi magbitak pag ganito kasing bilad sa araw ulan, possible na magbitak pa rin kay moisture ng tubig at saka init lamig, no? Ito mag-penetrate sa konkreto at lalong didikit dito sa side natin. Tapos pag-apply natin ng sanding sealer, skin coat naman natin ngayon kasi pipinturahan din natin ito kung sakali. Rubberized flooring, depende, tingnan natin. Ito naman, ito tayo sa mga natin kaya okay lang yung nanubak. Nalagyan natin baseboard yan, okay. So yan, bago pala natin bahiran, inisip pala muna natin para din sa mga buha-buhangin na yan na natira, para mas maganda naman yung kapit ng natin sealer. Useless din kasi yung dagdag, dagdag abala pa yan pag nag-skin coat. Okay, skin coat natin ito sa heg, pero sealer muna at kunting linis. Okay. Yan, sige. So, pahid tayo, no? So, bago tayo magpahid yan, make sure lang na, ayan, no? Nakamas tayo. Kasi, medyo mabaho ito, Alam mo naman, masama sa kalusugan pag pumasok yung sa baga natin. Buksan ko nga. Nalaglagan na naman, Medyo wala nung, bato-bato. May naiwan lang konti, pero okay na yan. Ayan, laki ng brush. So, dalawang stroke siguro. Isang unang pahalang. Hindi asya. Ay, yan, nasaw-saw na.
Yan, yung unang pahalang siguro, tapos mamaya isang palihis. Mabilis sumipsip, kaya bilisan mo din ang pagpahid. Baho. Tuloy na natin ito. Ayan, so okay na, no? Ano yan, naboy ko na? Nagmukha siyang parang basang konkreto. Ang importante lang naman dyan ay mapagdikit-dikit natin yung konkreto para hindi siya magbitak-bitak na parang bahay ng gagamba, yung bibitak na gano'n maliliit, yung mga hairline craft. And then hindi rin pwede itong bilad sa araw, kaya i-skim coat pa rin natin. Pampatibay lang ba? Mas sumitibay ang konkreto kapag sinisila. Tapos hindi pa nagpe-penetrate masyado ang tubig sa loob. Yan, makalipas ng isang oras, pahira naman natin ngayon ang skim coat. Ang gamit natin skim coat is yung super fine na kulay gray, since mas matigas naman ito ng dihamak kaysa dun sa kulay puti eh. Kaya ito na rin gagamitin natin sa side kasi mapag-apakan to. Hindi rin naman kasi pwede nakabila dyan sealer yan sa araw at baka magbukbukan na naman. So, kopera natin siya ng tagdali ng ang skim coat, no? Mapahid natin ito mga dalawang mano, tapos saan natin i-floor coating o kung ano man. So, importante makopera muna si sealer. Okay? Yan, okay na. Dalawang mano ng skim coat. Antay na lang natin matuyo yan, tapos tsaka na yung ano, rubberized floor coating. Pag natuyo na yan ng todo, so separate video na lang natin yun. Yan. Kung kahit paano, sana may natutunan kayo at sa mga susunod nating video, no?